Today mga bossing, nandito pa rin tayo sa Coronadal, South Cotabato, dito sa shop sa may Crossing Diaz 4. At may dinala po sa atin dito from Norala. Pogi nung kanyang big body At GLI 4AFE. Meron check engine light mga bossing and nag-manual scan ako. Yan, ang galing na natin. So nag-manual scan ako, TE1, E1, alam niyo naman po yan. Hanapin niyo lang po sa YouTube kung paano mag-manual scan. At dito sa Toyota Corolla may mahahanap po kayo dyan sa 4AFE na engine. Manual scan po talaga kadalasan to, and wala kayong mahahanap na gumagamit ng live data. Try nyo, kung meron isend nyo sa akin yung link para makopyahan natin at ma-check natin kung anong ginagamit nilang scanner. So ayan, ang kanyang problema ay P00022. Yan, binilang ko lang doon yung kanyang blinking ng check engine light. So yun ang lumabas. At ang code na yon ay nagre-relate sa kanyang, related sa kanyang crankshaft or camshaft sensor. So sa mga 90s, wala po tayong isolated or sariling sensor na, I mean yung sasakyan na camshaft or crankshaft sensor. Pero ang crankshaft and camshaft sensor nila ay nandito po sa distributor. So ang una nyo pong gagawin dyan muna ay aayusin nyo yung timing. Kahit sa mga Sentras po nagkakaroon ng code na ganyan, i-check nyo muna yung timing. Laruin nyo muna yung ignition timing. Galawin nyo sa distributor. Kasi yun po ang unang-unang magkukos nyan kung mali yung pagkakatiming, pagka na sobrang retard, sobrang delay or sobrang advance, i-check nyo po. Pero kung meron din pong issue yung inyong distributor, magkakaroon din po yan ng check engine light. At pagka manual scan nyo po, or kung sa ibang sasakyan like Sentras, meron po tayong scanner para dyan. Pag lumabas po ay yung crankshaft issue, kung meron siyang detected trouble code DTC sa kanyang crankshaft or camshaft, na sa distributor po yun, related din po yan sa ignition timing. So i-try nyo pong laruin doon. Minsan madalas makukuha nyo na doon yung kanyang issue. At pagkasira talaga yung distributor, minsan ganun din po ang issue niya. So syempre ang uunahin natin yung walang gastos, kaya i-set natin yung ignition timing. And dahil meron po siyang issue, gawin nyo po sa mga sasakyan ninyo, manual reset nyo na yung ECU. So tanggalin nyo lang yung negative, positive ng polo sa battery, sa terminal ng battery, and then pagdikitin nyo lang po. Pero tanggal po ang battery para mas safe. Actually pwedeng tanggalin nyo lang yung negative, then idikit nyo dito sa negative terminal. Kaya lang ang problema, pagka may tools kayo, nalaglag dyan, dumikit sa body, patay. So baka madali ang ECU ninyo at mga electronics part. So mas safe po, tanggalin nyo na lang to, tanggalin nyo rin tong kabila, pagdikitin nyo na lang, ilayo nyo na lang yung battery. So yun po ang gagawin natin dito. And then i-check ko yung ibang mga problema sa kanya. May nakita ako na putol-putol, so check natin. At iaayos ko yung kanyang ignition timing. And tignan natin kung mawawala. Pag yan hindi nawala, so patay. Merong problema ang kanyang distributor. So ayan mga bossing. Or kaya yung engine timing mismo mga boss. Pero dito muna tayo. So ayan mga boss, check ko lang po. Hopefully po makatulong to sa inyo. Toyota Corolla 4AFE GLI.